dalhin nyo na lang si Mr. Olendan. With your kind indulgence. Just for the record na pinadala natin last November 18. Senator De Lima is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everyone. PNP Chief De La Rosa, please. Bakit ho hindi nyo kaagad sinabi sa amin o sa publiko na yung nag-utos pala sa inyo na i-reinstate si Superintendent Marcos ay mismo ang Pangulong Duterte? Nagpa-ikot-ikot ka pa eh. Kumpadre, ganyan, ganyan, humanitarian considerations. Bakit po ganun? Your Honor, we are trained not to divulge, Your Honor. Alam naman na sasabihin ko kaagad, may reason si Presidente bakit niya pina-reinstate. So inaamin nyo na po na si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos sa inyo? yes, Your Honor. Pero inaamin nyo rin ba na ang talagang tumawag sa iyo ay si Bongo? Yes, Your Honor. At pinaninindigan mo po na yung utos na i-reinstate si Superintendent Marcos ay hindi galing kay Bongo kasi parang siya lang ang pinatawag, inutusan lang siya ng Pangulo. At nung sinagot mo na, inabot mo ang cellphone, ay inabot ni Bongo ang cellphone sa Pangulo. Yes, Your Honor. Nagsalita ng si Presidente, Your Honor. Sinabi niya yun. So, at bakit nga naging plano mo na magkaroon ng ganong script o magkaroon ng ganong istorya na di umano isang kumpadre ang tumawag sa iyo for humanitarian considerations? In fact, may mga narinig pa ako, ewan ko kung galing po ito mismo sa bunganga ng ating Pangulo, na meron pang ang plano na gagawing fall guy, quote-unquote, yung si Catalino, the USEC, DILG USEC, Catalino Coy. Hindi ko na po alam yan, Your Honor, ano yung tungkol dyan. So bakit nga po ang iniisip nyo, kasi nung in-interview kayo sa Head Start, sinabi mo higher up. Now after that, medyo kumambyo ka, tinuturo mo na yung isang kumpadre. So kung hindi po, ang tanong ko po ngayon, kung hindi po inamin ng Pangulong Duterte na siya talaga ang nagbigay sa iyo ng order of reinstatement at inipit ka, maybe by this committee, at kung sino man na mga mag-i-interview sa iyo ulit, yung ba ho bang plano nyo, ituturo niya that so-called, ituturo mo that so-called kumpadre, at pwede ho bang sabihin nyo sa amin sino yung kumpadre na yan? Your Honor, I will cross the bridge when I get there, Your Honor. Kung ako'y tinanong na dito. I'm asking you now, who is that kumpadre you are supposed to be disclosing as allegedly the one who called you and gave you that order, whatever it is, order, advice, request, etc., to reinstate Superintendent Marcos? Your Honor, sinabi na ni Presidente na siya ang tumawag sa akin. For all you know, Your Honor, the President is my godfather sa kasal. At the same time, he is also my compadre, Your Honor. So maraming beses na kaming naging compadre, Your Honor. So siya pala ang ituturo mo eventually or ultimately, you know, siya pala talaga ang ituturo mo. Kung maipit, Your Honor, sasabihin ko, pagpalit tayo ng posisyon, Your Honor, ikaw mag-PNP. Kung kaya mo mag-implicate Please do not argue with me. Rodan. I'm the one asking you a question here. Yes, Your Honor. Do not argue with me. I've had enough of you. Kayong lahat ng mga nagsisinungaling. Go ahead. Answer the question. Please state the question again, Your Honor. So kung inipit ka pala ng Senate Committee o kung sino man para pangalanan yung tumawag sa'yo
na inorderan kang i-reinstate si Marcos. Si Presidente naman pala talaga ang ituturo mo. Yes, Your Honor, because I am, magsiswear ako dito, hindi ako pwede magsinungaling, Your Honor. Sabihin ko totoo. But I was talking to the media. Alam ko media, piniplay ako ng media na gano'n. So, nakisakay rin ako sa kanila, Your Honor. Alam mo naman media na sinusundot ka na para And magsalita. supposedly, the cited reason is for humanitarian consideration dahil nga mapapalayo daw dapat si Superintendent Marcos sa pamilya siguro or whatever. Yun ang sinabi niyo po, di ba? Humanitarian consideration. But the President never said about humanitarian consideration. Ano yung sabi niya? Cloak and dagger. Cloak and dagger. What is cloak and dagger? Hayaan nyo nang muna siya na nandyan siya sa Region 8 para masubaybayan niya yung kanyang mga kalokohan. Isn't that the explanation of the President? Your Honor, yung kumpadre ko na Your Honor, sasabi ko si Bongo, siya yung tumatawag sa akin, Your Honor. Tumatawag sa akin, pinasa yung cellphone kay Presidente. So, But before binigyan ni Bongo sa Presidente, Your Honor, meron na rin siyang sinasabi na pasiuna, kakausapin ka ni Presidente pre, tungkol dito sa problema ni Marcos. So yun na yung napag-usapan namin, Your Honor. so kung inaamin mo na kumpadre mo rin po si Bongo, so ibig sabihin yan, kasi sinasabi, kino-confirm mo yung reason, which is humanitarian consideration as against the President's reason, which is, sabaybayan muna natin yan. So, that means, kinausap ka rin ni Bongo about it. Hindi lang siya yung pinatawag at inabot yung cellphone kay Pangulo. Nag-usap muna kayo ni Bongo at sinubukan ni Bongo na sabihin yung sa'yo, for humanitarian consideration, ipastay muna natin si Marcos. Bakit hindi nagtutugma yung mga rason? So, ibig sabihin, may ibang nagsabi, unless that's your invention, may ibang nagsabi na for humanitarian consideration, pero iba yung rason ng ating Pangulo. So, sino yan? It must be Bongo. Correct? Yan po sinabi ko sa media, Your Honor. Hindi po sa Senado ko yan sinabi, Your Honor, sa media. Na humanitarian consideration. Di ko ba? Yes, Your Honor. So nagsisinungaling ba ho kayo sa media na sinabi mong humanitarian consideration? Because it's either you will admit na meron talagang nagsabi sa yung humanitarian consideration or not. If you admit na meron talagang nagsabi humanitarian consideration, it cannot be the President, but it must be or could be Bongo, right? Yes, Your Honor. What is yes? Sinabi ni Bongo sa akin, Your Honor, pre, kausapin ka ni Presidente regarding ito sa kaso lang ni Marcos. Walang sinabi si Bongo about humanitarian consideration ko, no? Kasama niya sa pinag-usapan namin, Your Honor. Mr. Marcos. Narinig po kita kanina. Ang sinasabi mo, yung tungkol sa reinstatement mo, the order of relief, meron kang sinabi kanina, you were referring to that. Di ba? That order of relief, which is supposed to be dated way back in June 29, but you said you received it October 26. So yun ang parang ginagawa mong istorya na yun ang premise mo, yun ang perspective mo that you were referring to that relief. Pero tatanungin ko rin maya-maya si PNP Chief De La Rosa kung yun nga. Kasi yun sa mga timeline of events, parang hindi ganun yung dapat istorya dyan. Kasi tinuro si Mr. Marcos, probably by Mayor Espinosa himself, and inulit ni Kerwin Espinosa, na ganun nga, kinoconfirm nila, na sangkot ka talaga, Superintendent Marcos, sa droga, and kaya ka, renelieved
the PNP Chief De La Rosa, I would want to be clarified. I want to know the exact date. Ipapa-clarify ko nga po yung mga timeline na yan para mas malinaw sa atin yung mga nangyayari. So, Mr. Marcos, ikaw ba'y relieved dahil nga doon sa belated order of relief na yan from General Pagdilaw pa? Pero na-receive mo daw, sabi mo, by October 26, o dahil nga, because of that information, presumably, given by either or both the late Mayor Espinosa or Kerwin Espinosa, na sangkot ka sa droga. Dapat magtugma kayo ni PNP Chief De La Rosa. Galingan mo. Sasagot na po ako, ma'am. Okay. Go ahead, please. Ganito po yun, ma'am. Ito pong decision po ng NCRPO na pinapatawan po ako ng 20 days suspension ni General Pagdilaw. Ang petsa po ng decision niya is June 9, 2016. Decision lang po ito, ma'am. Hindi po pa po ito relief order ko. Ngayon po, ito pong June 9 na 2016 na decision ni NCRPO, natanggap ko lang po ito at nalaman ko po noong October 26, 2016 from the personnel officer of CIDG. Who kayo talaga rinelieve? Ma'am? Kailan po ba talaga kayo rinelieve? Ngayon po, nung ma-informahan po ako dito ng... Answer the question, please. Kailan po talaga On kayo this rinelieve? day din po, October 26 din po may lumabas yata na, kung hindi po ako nagkakamali, October 26 may lumabas sa aking order coming only from, not a national headquarters order, but CIDG order relieving me from being the regional chief to admin holding center of CIDG on this day. Ngayon po, yung sinasabi pong accusation sa akin ni Kerwin, hindi ko po alam yan. I don't know about it. I just learned about it when Kerwin testified. General De La Rosa. At saka po, ma'am, Sandali lang po. Stop na muna po kayo. General De La Rosa, what was your frame of mind when you decided to relieve Superintendent Marcos? What was your basis? Is that relief order? My relief order on Superintendent Marcos was based on the premise, Your Honor, that he is being implicated, or he was being implicated by Kerwin Espinosa as receiving drug payola. How about Mayor Espinosa? Did you say something when he supposedly surrendered to you last August 2 or the day after the president gave that list, released that list, and gave the mayor the Espinosas 24 hours to surrender? In fairness, Your Honor, hindi po nabanggit ni Mayor Espinosa yung pangalan ni Superintendent Marcos sa akin while nag-uusap kami, Your Honor. So si Kerwin ang nagsabi. Si Kerwin, Your Honor. At nalaman ho ninyo yan, sinabi po ni Kerwin yan, kailan po? Nalaman ko yun, Your Honor, pagbalik ni Colonel Pero, Colonel Delbo at Colonel Peralta galing sa Abu Dhabi, Your Honor. That was after Kerwin was arrested Yes, in Abu Your Dhabi. Honor. Yes, Your He Honor. was arrested in October 17. Yes, So Your you Honor. sent your guys there and interviewed him or interrogated him. For the record, can you tell us who those guys who accessed Kerwin Espinosa when he was arrested after he was arrested in October 17? Ang punto ko po dito, gusto ko kasing malaman kung sino yung mga nagiging handlers nila, yung mga pinapasinungaling nyo under oath before the entire country. I want to know who are the handlers. Your Honor, sabihin ko po sa iyo, hindi po kami nag-uutos sa kanya magsinungaling, Your Honor. Mamatay man ako ngayon, Your Honor, nandyan si Lord. Wala po akong sinabi sa kanya magsinungaling. Hindi ko po sinasabi na kayo mismo ang nagpapasinungaling. Kasi katulad nga po nung sinabi
ni Senator Ralph, maaaring hindi mo alam na may mga ilang mga karakter dyan na yan ang kanilang assignment na i-access yung mga sinong pwede nilang kumbinsihin by whatever means para magsinungaling at ituro si Senator Laila De Lima. Maaari, I'm giving you the benefit of doubt because we see you really as a sincere person, as a good man. So, maaari po siguro na ganon, pinaiikutan ka, may mga nagbibigay ng mga impormasyon. Sila ang mga naghahanap ng mga so-called witnesses na yan, beginning with the Bilibid witnesses, tapos si Kerwin, tapos si Ronnie. Kawawa naman po sila. Dahil nagsisinungaling po sila lahat eh. Senator Lai, you have 1 minute. Kindly wrap up. Yes, and I will take advantage of the second round because I still have questions. General De La Rosa, Your Honor, who are these personnel who accessed Kerwin Espinosa right after his arrest last October 17? And who are the personnel or personalities, whoever they are, characters, who again went to Abu Dhabi to fetch Kerwin Espinosa? Your Honor, tatlong tauhan ko po, Your Honor, si Police Senior What's the names, Superintendent please? Albert Ferro, Police Senior Superintendent Alden Dilbo, Police Senior Superintendent Randy Peralta, at pang-apat, Your Honor, yung aking police attaché doon sa Saudi Arabia na si Police Senior Superintendent Nandito ba sila? Magalona, Your Honor. Sila na po yung apat na police officers na may contact doon kay Kerwin habang nasa loob si Kerwin. Napuntahan nila sandali. But nahirapan sila mag-conduct ng interview dahil stricto yung protocol ng Abu Dhabi Police hanggat hindi pa na-turn over sa Philippine yung kustodiya So ni that was Kerwin. right after the arrest. Right after the arrest, Your October Honor. 17. Yes, Your Honor. How about yung inano na ho siya? Yung pauwi na, Your Honor. Pauwi na. Sino ho ba yung mga nagsundo sa kanya? The same person, Your Honor, yung apat na police ko, Your Honor. Any other? Whether your own personnel or any other personality, any other character. Dahil nakita naman namin yan sa mga binalita yan. Your Honor, Nagsundo sa kanya. pagpasok ko doon sa aeroplano, Your Honor, may nakita ko doon media at saka yung si Sandra Cam, Your Honor. Ano bang ginagawa ni Sandra Cam sa Abu Dhabi? Anong personalidad niya? Personal lang yan na Is she your representative? no, Your Honor, hindi ko po siya representative, Your Honor. So I'm going back to my question. Anong personality ng isang pribadong tao na siya yung mag-front doon Yeah. Last question. na sumundo? Save the next questions for your second Yes, round. yes, sir. Senator. Yes, Mr. Chair. Can she just and may I ask that lady to sit down? She's not part of it. She's not a resource person. No, she's not. Please ask her to sit down. That's out of order. Take her oath. Sit down. Sit down. Sit. Okay, your time is up. Second round na lang ulit. Senator. Yes po. Thank you so much. Before we proceed to the second round, tanungin ko lang si Ronnie. No? Kanina sinasabi mo, so lahat ng sinasabi mong binibigay sa pera, dumadaan lang sa kamay mo, di ba? Yes, Your Honor. Parang immediately turnover. Opo, Allegedly, allegedly. Okay. I'll ask the NBI. I understand that you are conducting some financial investigation without providing the details. Would you confirm that Ronnie Dayan had at least 4 local accounts?
na may pumapasok na substantial amount? It has to be confirmed yet, Your Honor. But that was the information that that you received and I also received. Without providing details kasi we don't want to be violating RA 1405, yung bank secrecy. So I don't think we are violating 1405 if you just confirm or deny that indeed si Mr. Ron Dayan, o ikaw na tanongin ko, ikaw ba nagkaroon ka ng bank account, Ronnie? Before? Meron po, sir. Ilan? Sa BPI lang po, saka sa Land Bank. Ilang accounts? Tig-isa lang po, sir. Hindi apat, dalawa lang? Dalawa po. So, NBI, initially, meron bang pumapasok substantial enough to arouse the suspicion of any investigating body? We have on good information and intelligence at that there will Way be and more beyond accounts. yung salary, yung amount of salary, yung amount na pumapasok, that's way and above the regular salary of a government employee. I reserve my answer for that. Anyway, yun lang. Your Honor. So, next round, Senator Soto. Oh, ito, sige. Pacquiao, Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ang una ko itatanong is si Mr. Kerwin Espinosa. Dun sa testimony mo last time, sinasabi mo, paano mo na-contact si Mr. Dayan? Siya po ang tumawag po sa akin, Your Honor. Ha? Paano mo siya na-contact? Nakatanggap lang ako ng tawag na galing sa kanya, Your Honor. So walang nagbigay sa iyo ng number? Walang nagpakilala sa iyo? Meron po, Your Honor. Oh, yun. Sabihin mo lang. Si Sir Joby Espinido po, Your Honor. Yun ang sinasabi mo, siya ang nag-endorse kay Mr. Dayan. Wala pong sinabi na pangalan, Your Honor. May tatawag lang daw sa akin na driver bodyguard. Okay. Chief Inspector Espinido, do you confirm that? Good morning, Your Honors. No, Your Honors. No, hindi totoo na ikaw nagpasabi kay Kerwin Espinosa. Hindi totoo, Okay. Your Honors. Mr. Dayan, kilala mo ba si Chief Inspector Espinido? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, so, alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 2015, kayo nagkita ni Mr. Dayan tsaka ni Senator De Lima sa Baguio. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Okay, Mr. Dayan, sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, sir, na tawag. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014, sigurado ka dyan. Yes, sir. Kailan kayo nag-split ni Senator De Lima? Sir, Kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Mga last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asan ka na? Nasa Pangasinan na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. So bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagutin yan. Ngayon punta na tayo dito sa kay Espinido. Ay dito sa Baguio. Yung sa Baguio kay Mr. Ram, Espinosa. So Ram, magsasabi ka ng totoo, ha? Nakita mo ba to si Mr. Dayan? Hindi po, Your Honor. Hindi. Walang na-mention si Kerwin Espinosa tungkol kay Mr. Dayan? Wala po, Your Honor. Wala. Okay. Ikaw, Kerwin, nagkita kayo. Saan kayo nagkita ni Senator De Lima?
Sa Burnham Park Sa po, Your Burnham Honor. Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park, Your Honor. Parking lot ng Burnham Park. Sa loob ng kotse, sa labas ng kotse, saan? Sa loob po ako ng kotse, tapos Ano yung kotse mo? GL Grandia. Van po, Your Honor. Grandia. So do you confirm that, Mr. Dayan? Ano po yan, sir? Na saan mo nakuha yung pera? Sa Baguio. Sa parking lot po, sir. Saan parking lot? Sa malapit sa Burnham Park po, sir. So, ano doon? Doon sa gilid lang ng daan? Sabihin mo kung ano. Parang nagtabi na lang po yung sasakyan namin, sir. May... Tapos inabot lang sa yung pera. Yes, Your Honor. Hindi ka na pumasok sa kotse. Hindi na po. Okay. So, ayusin yung script kasi talagang buhol-buhol. Ngayon, 2015, November, bakit ka nagbigay ng pera kay Senator De Lima? Mr. Espinosa. Para po sa ko na protection at saka yung para sa pondo, para sa eleksyon po. Okay, Your Honor. pero primarily protection, di ba? Opo, Your Honor. Alam mo ba na resigned na siya noon? Nung panahon na yon as DOJ? Wala po akong Hindi mo alam? Your Honor. Okay. Paano ka po proteksyonan hindi na sekretary ng DOJ si Senator De Lima? Di ba? Okay, ngayon ganito yan. Ikaw, drug lord ka, makikipagkita ka sa politiko, doon kayo sa Burnham Park. Ha? Alam mo, pagka ang politiko pumunta ron, mga panya, kahit 1,000 tao magpapapicture sa amin. Hindi kami nag-i-screen na, teka muna, ano ba ito? Background check. Walang ganon. Kung sinong lumapit, popost ka, pipicturean ka. Kung ganito ang magiging basis natin ng guilt, na sasabihin natin na drug lord o drug cuddler, wala na magpapapicture na politiko. Kasi dito pa lang, paglabas namin, nagpapapicture na lahat eh. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kung totoo yan, sinasabi mo, magkikita kayo sa isang lugar, mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Ha? Common sense. Alam mo yung problema dito sa script na ginawa nyo? Kulang eh. Tapos ito si Chief Inspector Espinido, na siyang ginagawa niya yung trabaho niya, nilaglag mo siya kasi may galit ka sa kanya. Walang koneksyon eh. Kaya kailangan mo sabihin eh. Sisirain mo yung pangalan ni Chief Inspector Espinido. Kaya sabi ko, Kerwin, alam mo, itong mga, dito sa affidavit mo, maliwanag na mili ka kung sino ilalaglag mo eh. Sino yung poproteksyonan mo, sino yung ilalaglag mo. Alam mo dun sa affidavit mo, si Senator De Lima lang yung idinawit mo. Kasi madali siyang ilaglag. Proteksyon, sabi mo, kaya ka nagbibigay. Pero yung mga politiko dun sa lugar mo, wala kang binigay. Pero dun sa kay Chief Inspector Espinido, by the way, Mr. Chairman, can we have a copy of the blue book of the late Mayor Espinosa para makita natin talaga? Joby. Yes, Your Honor. So, pakisubmit dito, no? Para magkaalam. Kasi lumalabas yung credibility mo, credibility ni Chief Inspector Espinido, tsaka credibility ni Mr. Dayan. Ako naiintindihan ko yung lugar mo, alanganin niya. Kaya kailangan mong i-please yung mga humahawak sa'yo. Pero it will not save you. It will not save you, Kerwin. Sinasabi ko sa'yo, pagka nagpalit yung administrasyon at sasabihin sa'yo, sige nga, sabihin mo yung totoong kwento, sasabihin mo yan. Di ba, Kerwin? Sinabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Okay, Kasi kaso- nandito na po ako, Oh. yung buhay ko. Oh, yun na nga. Naintindihan ko, yung tatay mo pinatay. Kaya kailangan makikisama ka, di ba? Pero pinipili mo kung sino yung ilalaglag mo eh. Marami kang hindi sinabi doon. Marami kang hindi sinabi doon. Okay, ngayon, mag-digress lang ako, ano? Ikaw ba yung grupo mo nung nagtutulak ka sa Region 8
Region 8 ba yung teritoryo mo? Hindi po lahat sa Region 8 po, Your Honor. Ano lang? May mga particular na area lang po yung Leyte? Leyte na binibigyan. Southern Leyte? Dito lang part banda. Particular lang po, halimbawa, Ormoc, Okay. Baybay, ganyan. Sige. Meron ka ba meron ba kayong factory doon? Wala po, Your Wala. Honor. So, kumukuha ka lang ng Shabu. ng shabu. Sino pinagkukuhanan mo? Si Lovely Impal Adam at saka si Peter Ko at kasi nung buhay pa si Jaguar Diaz po, Your Honor. So, na-mention mo last time si Peter Lim. Opo, Your Honor. O ba't hindi mo sinasabi? Di ba? Sa source mo rin siya. Namin ni dalawa ni Jaguar, Your Honor. Silang dalawa ni Jaguar ang source mo. Opo, Your Honor. Si Peter Lim tsaka si Jaguar yung namatay. Opo, Your Honor. Okay. Kilala mo ba to si Governor Kua ng Catanduanes? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, may nahuli just recently na pinakamalaking shabu factory sa Catanduanes. Ito yung kaya ko dinadoubt din yung sincerity nitong drug war na ito. Dahil yung mga malalaking drug lords na pinapangalanan hanggang ngayon untouched. Hindi ginagalaw, hindi iniimbestigahan. So may nahuli dyan under the care nito ni Governor Kua at nung Birac Mayor Lainez. Sila ang nagsusupply. Grabe yung supply nila. Hindi nga na may mention even ni President Duterte. Ngayon, ito kasi si Kerwin, sa tingin ko rito, ano ka lang distributor ka lang Di ba? Masabi mo bang ano ka? Yes po, Your Honor. Binabagsakan ka lang, ikaw nagbebenta, so ganun ang kalakaran sa'yo. Binabagsakan ako tapos ibabagsak ko din sa mga tao ko, Your Honor. Okay. So, I'll move to PNP Chief De La Rosa. Sir? Yes, Your Honor. Good morning, Your Honor. Good morning, sir. So, in your capacity as PNP Chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Unang-una, Your Honor, ang pinakamalaki na sa loob ng Bilibid. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman siya mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yung nasa loob ng Bilibid, ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu, na sinasabi mo na hindi nahabol, pat hindi po namin pwede sasabihin lahat ng detalye ng aming mga operations against the subject, Your Honor. Karamihan, Your Honor, itong mga Chinese, Your Honor. At saka yung sinasabi mo, Your Honor, gusto ko sana sabihin yung sa Birac, Catanduanes, na bago lang namin na raid na Shabu Laboratory, Your Honor, wala po kaming pinaprotektahan doon na sabi mo, hindi namin binabanggit yung pangalan ng gobernador, yung mayor. Hintayin na po natin yung investigation kung sinong lalabas, Your Honor. As of now, nakilala na namin yung in-check na nagrinta nung lugar na Your Honor. Meron pa kang NBA agent na sali doon, Your Honor. Dahil yung nagrinta doon is common law wife ng isang NBA agent. Kahit na kapwa namin law enforcement, Your Honor, wala po kaming kinukubiran. Hindi po kami nagtatago. At saka yung war-on-war drugs natin, totohanan na po ito, Your Honor. Hindi po ito may pinipili, may kinikilingan. With the permission of Senator Trillanes, may background na ba kayong ginawa, background investigation doon sa NBI Assistant Regional Director na nasa sangkot doon sa Catanduanes?
Ongoing, Your Honor, sa DJO ko sa NBI, Your Honor. Isidoro, hindi ba? So, anong investigation ang ginagawa niyo rito? Sino ba si Isidoro? Good morning, Your Honor. Si Attorney Eric Isidoro, before that incident, was the acting regional director of Region 12, which is Coronadal. After that incident of discovery, Colonel Artero texted me about the matter. Kako, boy, kako. Si Attorney Isidoro, meron ba siyang kinalaman doon sa mga raid sa Muntinlupa? Meron ba siyang naging partisipasyon tungkol sa pag-raid na sinasagawa noon ng DOJ sa Muntinlupa? I'm not so sure, Your Honor, You're not because sure? napanood niyo, Your Honor, nasa probinsya po ako. General De La Rosa, Ronald, may information kayo? None yet, Your Honor. Anyway, sige. Thank you, Senator Trillanes. Salamat, sir. Well, i-clarify ka lang kay General De La Rosa. Sir, wala akong sinasabing pinoproteksyonan mo. Wala akong sinasabing iniiwasan nyo. So, ang sinasabi ko rito, 6 months na tayo into this war on drugs, 5,000 na yung namatay, pero yung mga malalaki na, ako nakita ko yung concert, kung sino yung mga malalaking pangalan, at inaantay ko na ilabas yun kung talagang babanggain. So hindi ko pa naririnig yung mga pangalan na yun so far. Anyway, moving on to the next topic, and the PNP for breaking through dito sa Mega Shabu dito sa Catanduanes. Hopefully, makita talaga kung sino yung drug lord dyan, at kung aarestuhin natin, hindi natin papatayin yung mastermind, mas lalawak pa makukuha natin kung sino talaga. Ngayon, sir, itong yung sa mga involved sa drugs na na-mention dati ng mga members ng PNP, sino nag-iimbestiga sa kanila, sir? Your Honor, yung tatlong general na active pa, Your Honor, ang nag-imbestigas na Polcom. I am also a member of the NAPOLCOM, being a commissioner, and as far as I know, itong week na ito, Your Honor, i-deliberate na namin yung resolution sa kaso nila, Your Honor. Magkakaroon na ng decision, yung tatlo. Okay. Yung mga generals na yun, sir, yung mga active, di ba nung na-implicate sila, nirelieve sila kaagad, sir, di ba? Yes, Your Honor. Yes. Tapos, so as far as you know, wala nang ibang investigating body na nag-investigate doon sa mga na-involved na members ng PNP. As sa ngayon, Your Honor, yung NAPOLCOM lang, Your Honor. Yung NAPOLCOM. Yes, yes, Your Honor. So, yun sir ang ano. Ngayon, SOP, sir, di ba? Pag may na-implicate, preventive suspension. Yes, Your Honor. Okay, ngayon, sinasabi ko yan in light of the case of Superintendent Marcos, na nung na-implicate siya, SOP, preventive suspension, nirelieve siya. Ngayon, eventually, inako nga recently ni President Duterte na siya daw ang nag-utos sa inyo na ipa-reinstate sa kanya. At sinasabi niya, meron daw siya nag-iimbestiga rin daw siya. Pero, just a few minutes ago, sinasabi niyo, as far as you know, ang nag-iimbestiga lang sa kanila is NAPOLCOM at ang SOP is preventive suspension. Your Honor, yung tatlong general, Your Honor, NAPOLCOM. Pero itong ngayong ito ngayong grupo ni Superintendent Marcos, Your Honor, IAS, Your Honor, ang nag-imbestiga. Yung tatlong general, kasama rin ng IAS doon, Your Honor. So, well, I was referring to in general, sinasabi ko yung lahat ng mga nasasangkot na mga members ng PNP, sino yung mga na-investigate, so NAPOLCOM and IAS. Pero may sinasabi kasi si President Duterte na kaya binilate yung SOP ng preventive suspension ay dahil nag-iimbestiga raw siya. At dahil doon sa quote-unquote imbestiga niya, nakabalik sa pwesto ito si Superintendent Marcos at eventually pinatay yung tatay ni Kerwin Espinosa. So, that basically is the essence of the preventive suspension to avoid things like that. So, anong masasabi niyo doon na
Sir. Your Honor, I just would like to make it clear na yung preventive suspension po, inisyo ko yun, yung after na nung napatay yung si Mayor Espinosa. Yun ang preventive suspension. Yung inisyo ko po dati is relief muna. Nung nagkagaling si EIDG Director Colonel Pero, saka si Colonel Delbo, saka si Colonel, yung tatlo, Your Honor, yung Peralta, pag uwi nila galing sa Abu Dhabi, paghuli kay Kerwin doon, binanggit kagad nila sa akin yung kanilang initial na kuha ng information. Ito sir, ito yung mga on the take sa drug payula kay Kerwin. So nabanggit doon yung pangalan ni Colonel Marcos. Nandun yung pangalan. So sabi ko, para clean slate tayo sa ating anti-drug operations, since active si Marcos doon sa anti-drug operations sa Region 8, tanggalin natin kasi ayaw kong mapuna tayo. Nirelieve ko doon, Your Honor, walang without preventive restriction. Relief lang, Your Honor, hindi po preventive suspension. Yung after na nung napatay si Mayor Espinosa, yun yung preventive suspension. Well, that's very clear, but still, na-violate, binalik. You have 13 seconds, but with the permission of the body, the chair will give you extra 2 minutes to pursue your point. Maraming salamat, sir. Well, I'm going to Superintendent Marcos. Superintendent Marcos, what led you to conduct the operations against the Mayor Espinosa? Ano yung nag-motivate sa'yo na bakit hands-on ka doon? Actually, sir, wala namang nag-motivate sa akin na specifically i-operate si Mayor Espinosa. It was a recommendation coming from my provincial officer na meron silang na-find out na intelligence report at may nakuha silang deponent na there is a firearm on the cell of Mayor Espinosa and there is a drug transaction in the cell of Raul Yap. Based on his recommendation, sir, at saka nag-apply siya ng search warrant, I just approve it, sir. Okay. Bakit hindi mo na lang ni-refer dun sa unit na kung saan under custody si Mayor Espinosa? Ba't hindi mo na lang ni-refer yung intel report na yon? At alam nyo kasi, Colonel Marcos, ako nakulong ako eh. Maya't-maya kahit in the middle of the night, magkakandak ng search kung sino yung kustodya namin. Walang search warrant dyan. Okay, walang search warrant dyan sa ISAP, sa Krame. Part nung psychological na approach nila, tototahin ka in the middle of the night, magkakandak sila ng search. Halugugin, walang search warrant na kailangan. Bakit kailangan ikaw? Bakit kailangan yung team nyo? It was the recommendation, sir, ng provincial office. Okay. So, actually, as the regional chief of the CIDG, I have different provinces to supervise. It was the wisdom of my provincial officer na based on his recommendation, I think it is appropriate to do it. Okay. So, aside dito kay Mayor Espinosa, sino pa dun sa grupo ni Kerwin Espinosa ang napatay nyo? Yung isa rin, sir, na subject ng search warrant, it was a 2 search warrant. No, aside from that incident, sino yung nag-operate sa iba pa? Sa iba pang kasama sa circle ni Kerwin Espinosa? Kerwin, pwede mo bang i-enlighten? Sino po ba ang napatay doon sa grupo mo na Wala na yata. CIDG? Wala po yata, sir, sa amin. May namatay na tao pero hindi ko alam kung anong grupo ang nag-operate sa kanya, si Fernando Balagbis alias Intoy na nasa Baybay City Jail. Okay. Sa City Jail din, di ba? Opo, Your Honor. Pinatay siya sa loob ng City Jail. Opo, Your Honor. Tao mo. Yung abogado ni Mayor Espinosa, sino nag-operate doon? Hindi. Sa pagkakaalam mo? Hindi ko po yun alam, Your Honor, kasi wala ako dito sa... Chief Inspector Espinido, meron ka bang
insights kung sino ang gumawa na? So far, Your Honor, yung provincial director natin sa Samar, nagkandak din sila ng ongoing investigation pa. So yung abogado, yung mga tropa mo, yung dating asawa mo ba yan? O yung sa Cebu, Your Honor. Okay, tapos itong tao nyo, so ikaw na lang naiiwan. Opo, Your Honor. Bakit palagay mo, ikaw ang naiiwan? Bakit inuubos yung mga tao mo, lahat? Meron kayong alam. Kasi sa panahon na yun, Your Honor, umalis ako ng bansa. Kaya siguro mahal pa ng Panginoon, kaya nabuhay pa. Po, Your Honor. Okay. Well, anyway, ito na lang. Alam nyo kasi galing kami sa galing din naman tayo sa serbisyo. Yung ganitong operation kasi, Colonel Marcos, hindi yan ginagawa nung sa level mo lang eh. Hindi kayo very brave na tututukan nyo yung mga jail guards, papasukin nyo doon kung wala kayong basbas. Ngayon yung knowledge na yan, nasa yan, hawak mo yan. Sinasabi ko nga sa'yo, pag nag-umikot ang mundo at nagpalit ang... question na yan, saan yan? Yes, sir. Pag nagpalit ang ihip ng hangin, lalabas yan, yung katotohanan. Pero ikaw, habang hindi mo nilalabas yan, delikado ang napipiligro ka. Okay? That's all, Mr. Chairman. Senator Nasan is... yes,